the collaboration that the Blue Ribbon Committee and the ICI is now having, without defining the limits, the nature and the extent of the collaboration between the ICI. The ICI is Independent Commission on Infrastructure. I do not know how independent they can be if they are dependent on records, on information, or people that we can produce for them. Ayoko pong mangyari, Mr. Chair, na parang ang Blue Ribbon Committee is the investigative arm of the ICI. Parang hindi po tama eh. We're supposed to be on the lookout. Meron po tayong doctrina on separation of powers. Meron po tayong institutional boundaries. Meron po tayong system of checks and balances. Baka po makompromise ito eh. Kaya po gusto kong i-discuss natin in the Senate Hall, not in this committee, kung paano po ang relasyon. Sapagkat yung pong ICI, binasa ko po yung kanilang powers, parang kailangan, gusto nilang makipag-coordinate sa lahat ng, pwede silang kumuha ng impormasyon sa Korte, sa Senado, sa House of Representatives, sa Sandigang Bayan. Paano sila magiging independent kung lahat na lang ng pinupuntahan nila? I want them to be independent as they are. Sana ipatawag din natin sila, Mr. Chair, para magpaliwanag sila. How can you be independent if you are too dependent on several branches of government? I think Thank you, Mr. Chair. Thank you. Wow! Ang birang patis, ano po. May tama din naman si Senador Rodante Marcoleta. Hindi talaga independent. Sa dilang independent, ito pong independent CI, Independent Commission on Infrastructure. Ano po? Talaga hindi po sila independent. Ang problema lang, medyo hindi tumpak eh. Ang pakahulugan ni Senador Rodante Marcoleta, what independent is all about. Lalong-lalo na sa mga ahensya ng gobyerno, katulad ng ICI, katulad ng Ombudsman, katulad ng DOJ, na nag-iimbestiga sa kurakutan sa kabang bayan. Hey, good morning, ladies and gentlemen of the jury. Puwersa 99.9% sa Puwera, sa Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa po kayong lupalop ng mundo. Mr. Juror po, Dr. Sixto Kitkilatis Lagare, ang iyo po abang lingkod, PhD, Public Administration, honoris causa. At ang ating pong advokasya, kung kaya po tayo nagawaran ng PhD nga, no ha, honoris causa, ay ito pong pagiging founder natin ng Philippine Trial by Jury Movement / Partido KKK 2.0 Demokratiko. Ito po ay nagsusulong ng pagpairal ng jury justice system sa bansa. Baklasin po natin ang matagal nang pinauso sa ating bayan. Ang hukuman o kabuktutang hukuman sa may palakasan ng mga traidor at kawatan sa buong pamahalaan. Baklasin po natin yan. Kunin po natin sa mga kamay ng mga traidor at kawatan na kung ay politician ang pamukpok, katarungan. Ilagay kung saan nararapat ito sa kamay natin mga soberanong mga mamamayang Pilipino bilang mga jurors sa jury of we, the sovereign people, justice system. Sistema ng hustisya na kabaltuko ng demokrasya. The epitome of democracy, pundasyon, esensya at puso ng demokrasya. Ang jury of the people, justice system. Ano po? At syempre, para maikasapon natin yan, dahil mga kailangan na amendahan ng ating Bill of Rights, kailangan po natin magtatag ng Partido KKK 2.0 Demokratiko para yung ating po mga kandidato
ang siyang maghahain ng kaukulang panukalang batas. Pangunahin nga ang amenda numero 1 sa Bill of Rights, karapatan sa trial by jury. Bukod pa riyan, meron pa po tayo mga platapormang iba pa na para talaga sa pakinabang ng halos lahat sa ating hanay ng pwersa 99.9% sa pwera, kapakanan, para sa atin pong lahat o halos nating lahat, kung hindi man po lahat tayo makikilabang. So, nandiyan po yung kooperatiba, yung pagbawi ng mga kinamkam na lupain, edukasyon, reforma sa edukasyon, yung pabahay na hindi na nila makukurakot pagka may jury justice system. So, tayo pong pwersa 99.9% sa pera, atin po ang partidong ito. Tayo po ang political makinarya politika ng partidong ito. Kaya, tara na, tara na. Juror KKK 2.0 Revolution. So, balikan po natin. Ito po ang ating paksa, kahindik-hindik na paksa, kung ano ba talaga kahulugan ng independent investigative body kontra sa mga kurakot na naglipana sa ating pong buong pamahalaan. Yun po ang ating ngayong kikilatisin, pero bago lahat, mga luma ay dapat palitan na po natin pagsapit ng 2028. Pahirit po ng suporta sa ating YouTube Juror Advocacy Channel, Mr. Juror Cruzada kontra Kurakot. Like, share, at mag-subscribe po kayo. Libre naman ang subscription po dito. Wala po kayong alalahanin babayaran kahit na 5 duling. Malaking ambag na po yan para po sa ating kapakipakinabang, dakila at dalisay na Juror Advocacy. So, let's go! Ilatisin na po natin ang mga bagay-bagay. And so, ICC. Tama. Mali si Rodante Marcoleta na hindi independent ang ICI sapagkat kinakailangan niyang mangalap ng anumang mga impormasyon doon sa Senado, sa Kongreso, at sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Sapagkat yun talaga po ang trabaho ng ICI. At bakit, ano ba ang tunay na pakahulugan ng pagiging independent? Simplihan po natin ang kwentuhan. Pag independent po isang investigative body like ICI, unang-una, hindi po siya dapat dinidiktahan ni Numan. Hindi siya po pwedeng diktahan, halimbawa, ng Senado, ng mga senador, ni Rodante Marcoleta, kahit pa yung Senate President, o buong Senado, na bawal kayong mangalap ng impormasyon sa amin. Hindi na po independent yun. Kasi sasagkaan sila ng mga senador Ganon din sa mababang kapulungan. Hindi rin po pwede tumanggi ang DPWH kapag may mga dokumento po silang nais kunin sa DPWH. Independent case sila diba? Ang amo nila, mamayan lang. Bukod sa kanilang mga sarili na miyembro ng independent body. Hindi rin pwede tumanggi ang DBM. Pag may mga dokumentos lang nais kunin sa DBM para mapagtanto nila mga bagay-bagay, para madiscover nila kung sino-sino yung mga tumanggap ng allocable funds, diba? Pati yung GAA, pag kukuhanin po nila yung kopya ng GAA sa DBM man, sa Kongreso man o sa Senado, wala pong karapatan ng mga senador at mga kongresista na tumanggi. Yan po ang
ang pakahulugan ng tunay na independent sa dilang independent. Opo. Pati po yung Office of the President mismo. Opo. At yung judiciary. Pag may kailangan po sa impormasyon na kukunin, hindi po makakatanggi. Yan po ang talagang independent, ang tunay na pakahulugan ng independent body. So ang tanong, ito po bang Blue Ribbon Committee, natatawag mong independent investigative body in aid of legislation? Ganon din yung mga Quadcom sa Kamara. Buuin mo na. Ito bang buong Senado independent? Sa dila ng independent? I mean, pwede silang tumayo sa sarili ng mga paa. Ganon din po ang tanong natin sa Kamara ng Representantes. Pwede po silang tumayo sa sarili ng paa at di sila nadidiktahan. Di naman sa gobyerno, sa loob at labas ng gobyerno. Maging yung po hudikatura. Yung mga judges, justices, judges sa mga hukuman, justices sa Ligang Bayan, sa Court of Appeals, maging mga mahistrado. Matatawag ba natin, masasabi ba natin na talaga independent sila sa dila ng independent? Sa tunay na kahulugan, Ombudsman, COA. Di po Di po ba? Dito po sa kasalukuyang setup ng ating gobyerno, maging yung co-equal branches of government, kaya po manipulahin at sindikatuhin na nakaupong presidente. Opo, di po ba? Sapagkat na presidente, hawak niya po ang guns, gold, and gold. Siya po ang Chief of Staff of all Armed Forces. Siya din po may hawak ng susi ng kadihiro ng gobyerno. So, guns, gold, hawak niya. Kaya nasisindikato niya ang buong gobyerno pag ginusto po niya. Pwede siya umasta ng hari kahit kung siya magdeklara ng martial law. Yan po ang kabuktutan, huwad na demokrasya na meron tayo. Ang tunay po na demokrasya, ito po yung 133 anyos ang nakalipas, isinulong ni Gat Andres Bonifacio na sinuportahan po ng atin pong mga ninulong katipuneros. Buwis buhay na sinuportahan po, bagamat ang kanila pong hawak, armas po nila, ay tabak at sibat lang laban sa mga baril at kanyon ng mga Espanyol. Hindi po sila nagdalawang isip, hindi po sila nagkatubili. Sumuporta po sila sa layunin ng katipunan sapagkat malinaw po ang layunin ni Gat Andres Bonifacio na nakaukit po doon po sa kanilang manifesto. Na hanggang ngayon, yung plaque po na yun, nakadikit po doon sa number 72, Ascaraga Street, Claro, Imrecto na po. Ngayon, ano po nakalagay sa layunin ng katipunan? Magtatatag po sila ng sekreto na samahan. Underground movement para isulong ang malayang bayan ala demokrasya ng Amerika, powered by Sangguniang Bayan, pinalawak na Sangguniang Bayan, at Jury of the People Justice System. Yan po. Ang tawag nila doon ay hukumang balangay. Sapagkat bago po tayo sinakop ng Kastila, meron na po tayong sistema ng katarungan, hukumang balangay. Trial by jury of the Council of Elders. Demokrasya na po umiral sa ating bansa. Nawala simula nung sinakop tayo ng mga Kastila hanggang sa mga oras na ito. Huwad na demokrasya lamang po meron tayo sapagkat yung pong pangarap Pinoy, pangarap ng ating mga ninunong katipuneros para sa atin at sa mga susunod pa natin sa linlahi. 3 beses po tinambangan at pinaslang. Una,
sa Campo Aguinaldo. So sa 1898 Constitution, hindi po inukit sa Bill of Rights ang karapatan sa trial by jury. Naitsapera po ang we, the sovereign Filipino people. Panahon ni MLQ, pinangalangandakan ni MLQ, he would rather have a government run like hell by Filipinos than a government run like heaven by the America. Ergo, yung mga ungas na iho di plauta na mga framers ng 1935 Constitution ipinagkait sa Bill of Rights ang karapatan sa trial by jury na siya pong pundasyon, esensya at puso ng demokrasyang itinatag ng Amerika noon po sa kanilang 1787 Constitution. Ano po? Ano pong pundasyon, ha? The bedrock of democracy. Karapatan sa trial by jury. Pinaluan pa ng ilan pang 3, 4, 5 na proviso sa Bill of Rights po nila sa mga first 10 amendments to the U.S. Constitution. Ganon din doon po sa 1987 Constitution po natin. Mulit-muli pinagkait naman po sa ating mga soberanong mga mamayan ang sovereign power bilang jurors. Sa jury of we the people justice system na bukod tangi pong epektibong mekanismo at subok na sa mahabang panahon na tutuldok sa korupsyon. Kaya ganito po ang ating bayan Magiliw. Bulok na bulok po ang ating lipunan sapagkat sindikato po ang buo nating gobyerno. Nasisindikato ng mga traidor at kawatan kuno ay politician dahil hindi nga po sila napapanagot sa batas. Hindi po sila napapanagot sa batas sa hukumang trial by palakasan na kontrolado nila mga traidor at kawatan. Nakita nyo na po kung ano ang talagang sitwasyon. Yan talaga ang sitwasyon po sa ating bayang Magiliw. At uulitin ko po sa inyo. Bago pa ipinanganak ang isang Lee Kuan Yew na nagsulong po kasama ang buong sambayan ng Singaporean ng Malayang Bayan, powered by hukuman trial by jury. Nauna na po ang ating sigat Andres Bonifacio. Ito pong Singapore, minana po nila ang hukuman trial by jury sa England. Mahigit 140 anyos po silang kolonya ng England. So mayroon na po silang trial by jury. Mahabang panahon na po. Ano po? Siglo na, mahigit sa kalahating siglo. Pero wala po silang grand jury. Yung grand jury po, ito po ay binubuo ng mga mamamayan. Po, pribadong mga mamamayan, 16 hanggang 23 katao na nagsipag-apply sapagkat may termino po ang pagiging grand juror, isang taon kalahati, higit pa. Ano po? So, magsisipag-apply sila, pagkatapos out of those nagsipag-apply, irarapol po, kuha ng 23. So, higit pa dahil may alternate. Ano po? Ito po Singapore, wala pong gano'n, wala trial grand jury. And so nagtatagpo sila ng Independent Commission, CPM yata, kung hindi ako nagkakamali, ano po, na siya pong independent from the parliament na mag-iimbestiga ng mga katiwalian kung may probable cause o wala. Ito'y kapareho din po ng ating ombudsman at sa Amerika, grand jury. At gusto nila ipilit itong ICM. Kung yung mga ombudsman nga diba? Yung Sandigan Bayan COA, constitutional body na si sindikato ng gobyerno ito pa kay ICM ang hindi. Diba ba? And so, malinaw na malinaw po dahil ito pong si Lee Kuan Yew ay kanya pong ginawa niyang mga kabalikat ang Singaporean. Ito ang ating isusulong. Kaya, suportahan niyo ang ating partido or People's Action Party. Yung mga kandidato natin, luklok nyo dun sa parlamento
para nang sa ganun ating maihain yung mga kaukulang batas at mapapanagot natin yung mga lumalabag sa batas, no ha, nang hindi po tayo pagpapawisan. So yan po diskarte nito pong silikuan nyo. Na nauna ng diskarte naman nito pong ating si Gat Andres Bonifacio, ngunit napaslang nga po napaslang lang ng mga traidor at kawatan na gusto maghari-harian sa pamahalaan. Opo, so ano pong ating gagawin ngayon? Alangan na mapababayaan na lamang po natin sila naman mamayagpag. Hindi po. Magtatatag po tayo ng partido KKK 2.0 Demokratiko para ipagpatuloy ang himagsikan simula sa 2028 halalan. Sa ating hanay magmumula ang ating mga kandidato at pipirma po sila ng covenant, sagradong kasunduan sa mga mamamayan kung saan nakaukit po doon na ang una po nang ihahain pag sila po ito po senador at ating po na iluklok sa Senado, sa Kongreso, sa Sangguniang Bayan, sa Sangguniang Panlunsod, sa Sangguniang Panlalawigan, ang una nang ihain, jury of We the People Justice System. At kapag hindi po na ginawa yan, paghahain lang muna. Siyempre, kasunod papasa. Within a reasonable period of 3 months, kailangan po na magbitiw sa kanang tungkulin. Paging yun, hindi na pa rin ginawa, kaya yung pong covenant na pinirmahan po nila, pwede gamitin ng kahit na sino botante para po maghain ng mandamus petition na sila ay masibak sa pwesto. Kwentas claras po. Walang bulan dito at walang pera-perang politika itong sa atin po. Plataforma. Tayo mismong puwersa 99.9% sa pera nagmimiyari po ng partidong ito. Lahat po tayo, kwalipikadong tumakbo. Sabihin nyo lang kung anong posisyon ang gusto ninyo. Pagka po more than one sa isang posisyon, presidente, halimbawa, may higit sa isa, sa mga senador, may higit sa 12, daanin po natin sa botohan, primary election sa ating mga magkakapartido. Demokrasya po pa iiralin po natin dito. Po. Kaya, alaho tayong alalahanin rito. Wala pong bulahan rito. Kaya, dapat lang juror ka. Again, protocol po natin, like, share, at subscribe po kayo dito po sa ating Juror Advocacy YouTube channel nang sa ganon at siyempre mag-subscribe din po kayo. Malaking ambag na po yun para po sa ating dakil at dalisay na advokasya, ang maging tunay ho tayo mga soberano. Kasi tayo sovereign Filipino people po tayo sa papel lang wala tayong power, puro kilikili power lang ang meron tayo. Nagawan pa ng paraan ni Rexona, po. Pero kung may karapatan po tayo sa Bill of Rights, trial by jury, lahat po ng karapatan natin, wala po ni isang ungas sa gobyerno na pwede pong sagkaan ang mga karapatan natin, po. Yan po ang susi. Kaya tingnan nyo, ang Amerika, meron silang ang mga kano, meron silang 10 nga lang yung nasa Bill of Rights nila Pero hindi kayang sagkaan ng kahit na sino gusto maghari-harian sa kanilang pamahalaan, ang kanilang mga karapatan. Tayo, 22 pero lahat po ng karapatan natin, hindi pa pagpapawisan po mga traidor at kawatan at mga abusado sa buong gobyerno pag ito po ay kanasasagkaan. Bakit? Kontrolado na yung hukuman Sapagkat sa demokrasya po, ang Bill of Rights, ang siyang kalasag at tabak ng mga mamamayan laban sa mga tarantado sa pamahalaan. At ang susi, yung karapatan sa trial by jury. Sa ngayon, sino nagdidesisyon? Mga huwes. Sino may control sa huwes? Tayo ba mga mamamayan? O silang mga nakapwesto sa pamahalaan? Hindi po ba sila?
So, nadidiktahan po nila. Oh. Kaya pati yung ICI na to, didiktahan lang nila yan. O lalo na ngayon, involved mismong yung magpinsan, Romualdez Marcos. Ano po? Oh. Pero malamang, alam nyo, talagang tama yung aking hinagap eh. Na itong si Executive Secretary Lucas Bersamin ang kumamada lang ng kuraputan. Kinasabwat niya ang DBM Secretary, kinasabwat niya yung DPWH Secretary, kinasabwat niya rin yung pong Speaker of the House at Senate President. Sila lang, binulag nila ito si Bongbong Marcos. No, ha? Eh, sabi niya, busy si Bongbong Marcos eh. Lagi na lang sila may ano eh. Oh, hayaan mo na sila. Diba? Lagi sila may ano ba tawag doon? Event. May event sila palagi rin eh. No, ha? So, hayaan mo na muna sila dyan. Ha? Tayo na lang dito mangungurakot. Tayo na lang mag-hati-hati sa mga makukulimbat po natin. Total, mga trilyonaryo naman yung mga Marcos na yan eh. Hindi mo ba? And so, magkaisa na tayo ha. Magkaisa tayo, hindi para sa sino mang politiko, kundi para sa ating mga sariling kapakanan, karapatan, at kinabukasan. Hindi lamang po. Ha? Natin, sa kasalukuyang henerasyon, kundi maging sa mga susunod pa po nating salin lahin kayo maging. Hanggang sa kaapu-apuhan po natin. Till His kingdom come. May God bless us all. May God bless Brother Philip.